sabi ni Pablo, you press on towards the goal. Kaya po pinamagatan ko naman po ang aking mensahe. Same verse, same scriptural text ang pag-uusapan natin dito. Philippians chapter 3, I entitled this time, since this is the first Sunday of the year 2024, press on towards the goal in 2024. Do you have goals this year? Do you have goals? Kagaya na nga sabi ko, siguro, last Auno, or 31st, siguro marami sa atin ang gumawa ng mga New Year's resolution. Okay? May mga desire tayong God sa year 2024, kinakailangan ganito, o kinakailangan magawa ko ito, kinakailangan mangyari ito, mga bagay nito. Mga ganon. Marami ba kayong ganon ngayon? Meron bang pwede mag-share dito? Anong gusto mong maging sa 2024? Magkaroon ng mapapangasawa? Ganun ba yun? Ganun ba yun, Bern? Ganun. Okay, lumatawa sa akin si Bern. Okay, nanonood si Brother Rex. Paling. Anyway, so today, let's move on. Okay, at tingnan po natin yung verse natin. Philippians chapter 3, verse 12, 13, and 14. Not that I have already obtained all this or have already been made perfect, but I press on to take hold of which Christ Jesus took hold of me. Brothers, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining towards what is ahead. I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Now, listen to me. Ito pong verse na ito, last week pinag-usapan natin how it is important for us to leave everything behind us. Okay? But this time around, hindi po kasi natapos doon. Ang sabi ni Pablo rito, you have to strain, you have to reach out, you have to move forward. 2024 na ngayon, you have to move forward. You have to look to the direction where God wants you to look at. Hindi niyo po ba sinasabi ko? Mayroon tayong direksyon na gustong tingnan ng ating Panginoon. Mayroong plano ang Diyos sa buhay mo. I don't care who you are. I don't care what's your position in life. Pero ang importante dito mga kapatid ko, 2024 na, New Year is always a wonderful time to evaluate your life. Ano ang nangyari sa akin last year? Namatayan ka ba? Okay? Malungkot ba yung last year? May mga nagtaksil ba sa buhay mo? Okay? May mga magagandang bagay ba na nangyari sa'yo o mas marami ang pangit na nangyari sa'yo? At bakit nangyari yung mga bagay na yan? Nag-evaluate ka ba? May mga pangarap ka ba o may mga bagay ka bang pinlano last year na hindi mo nagawa at hindi nangyari sa buhay mo? At ang gagawin mo na lang ngayon ay itutuloy mo na lang? Okay? Gusto ko maunawaan po ninyo itong mga bagay na ito. Pero isang bagay ang nakonsider mo ba? Lord, itong taon na ito, yung gusto mo bang pagawa o mangyari sa buhay ko, nagawa ko ba? Have you ever considered that? Sapagkat marami ang nag-iisip ng maraming mga bagay at nagpaplano, pero hindi natin minsan nakukonsider, Lord, ano ang plano mo sa akin sa 2024? This time around, titingnan po natin kung ano po ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. The second part ng Philippians chapter 3 na preaching ko ngayon. Kung makikita po natin, napapansin natin itong salita na ito ni Pablo, grabe, parang habang binabasa ko ng binabasa, I found out that Paul was not really earth-minded person. Ibig sabihin, yung kanyang focus hindi nakafocus sa mundo. Kung makikita po natin dito, he's a heavenly-minded person. Why? Kasi sabi niya gano'n, no? Not all that I have already obtained this or have already been perfect. I press on, sabi niya gano'n, kasi sabi niya, ang gusto niya ay take hold of me, yung na kay Kristo. Pangalawa, sabi niya gano'n, bakit niya kinakailangan tumingin sa harapan at kalimutan yung mga nasa nangyari sa kanyang buhay? Because ang kanyang nasa isip is heavenward. Heavenward. Can you repeat after me? Heavenward.
Ibig sabihin yan, mga kapatid ko, your mind is set on the future. Your mind is set on what you will have or will be, your divine destiny as a Christian. Your mind is set on that thing. Now, having said that, tingnan po natin yung tatlong bagay na gusto kong makita natin dito. There are three important things to note in this verse. First, the word obtained. Sabi po niya rito, not that I have already obtained this, parang niya sinasabi rito na hindi ko pa nakukuha o nagagawa ang lahat ng mga bagay na ipinagagawa sa akin ng Panginoon. Hindi ko pa na-obtain lahat yon. Nandiyan po ba kayo, mga anak ng Diyos? Now, here it is, Paul himself. Paul, the man who already almost wrote marami na siyang mga epistles na nagawa rito. In my standard, Paul is a super duper Christian. As far as I'm concerned. Hindi lang siya yung aking, kumbaga, hinahanga ang sobra. Pero matindi siya. And yet, here he is, telling us, no, hindi ko pa na-obtain, hindi ko pa nagagawa yung mga bagay na pinagagawa sa akin ng Panginoon. Ito po yung bagay na gusto ko maintindihan natin. Kung si Pablo, hindi pa daw niya na-obtain lahat yung mga bagay na gusto ipagawa sa kanya ng Panginoon, ano ako? Parang ibig niya sabihin ganito, he was like saying, I'm still striving to know Christ. I'm still striving to get closer to God. I'm still striving, naggagambaro pa ako, nagsisikap pa rin ako na ako ay lumago sa Panginoon. Nagsisikap pa rin siya. So, hindi pa rin siya yung masasabi nating already arrive. And as far as you can see in this word, ang sabi niya ganun, I still what? Pressing on. Look at this. Kaya nga pamagat na mensahe natin, press on towards the goal in 2024. I'm still working on it. For Paul, he's a kind of man that he's never satisfied with his relationship with God. Kahit pa alam natin na sobrang lalim na niya sa Panginoon, sobrang ang dami na niyang accomplishment na nagawa para sa Panginoon, siya yung pinakamalawak na network na nagawa sa panahon niya. Nadaig niya yung ibang mga disipulo. Siya yung nakaabot siya sa Asia Minor. And yet, here's the man telling us, I'm not there yet. I'm still striving. I'm still working for it. Here's a man who experienced hunger because naglilingkod siya sa Panginoon. Here is a man who experienced near-death experience dahil yung kanyang barko sa gitna ng kadiliman, ito po ay lumubog. Siya po ay natuklaw ng ahas. Siya po ay sa kanyang paglalakad, sa kanyang pagja-journey, pag-abot punta sa mga lugar para siya ay mag-share ng gospel, nanakawan, binugbog, at ilang beses kinulong. And yet, here's a man saying, I'm still working on it. Hindi ko pa na-obtain yung bagay na yan. And one thing is for sure, itong taong ito, si Paul, he's never satisfied to whatever he became as a Christian. Nakita po niyo yung mga bagay na gusto ko natin dito? Dapat bilang isang mananampalataya, hindi tayo masatisfied kung ano ang narating o antas ng ating ng Christianity. Hindi pa pwedeng basta sabihin, na-born again naman ako, matindi rin ako sa church na yan, naging miyembro na ako, okay na yon. Hindi po tayo dapat masatisfied doon. Or once naman ako nagamit ng Panginoon, hindi tayo dapat masatisfied doon. Or pastor na ako, like me. I am not yet satisfied kung saan ako dinala ng Panginoon ngayon. After 33 years of being, I remember, I was only 24 years old when we started this Lord of the Harvest family. And I'm 58, turning 59 this year. Malapit na pala ako mag-senior citizen. Okay? Delikado.
Now, gusto ko maunawaan po natin dito, mga kapatid. I'm seeing lots of young men. Nakita ko yung sarili ko nung panahon na ako ay nag-umpisang nagpagamit sa Panginoon. Okay? Wait sa mensahe ko na ito, mga kapatid. Sapagkat naniniwala akong Panginoon kikilo sa buhay ninyo. So, sabi niya gano'n, I'm not yet fully mature. I'm not arriving yet. That's the reason why I'm still working on it. Gusto ko makita natin dito yung karakter dito ni Pablo. That he was never satisfied, he was never content to where he was sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Parati siyang nagsisipag, parati siyang isyukeme, parati siyang nagagambaro sa mga taga-Holland. Ang ibig po sabihin nun, sobrang siya ay nagsisikap. Pinagsisikapan niya mabuti to. Alam po ninyo, ang maturity, hindi po yan nalalaglag sa iyo. Pag halimbawa marami ka na napag-aralan, nagbasa ng Biblia, pagkagising mo, mature ka na. Hindi po. Ang maturity ay pinagsisikapan. Ang maturity, okay, ay pananatili mo at pinanghahawakan mo ang pagmamahal at paglilingkod mo sa Panginoon sa gitna ng maraming bagay na nangyayari, pangit na bagay na nangyayari sa buhay mo. That is when maturity comes. That is when you choose to be with God, to do the will of God, despite of the fact na maraming umahatak na pangit para ikaw ay wag na tumigil ka na sa paglilingkod at pagmamahal mo sa Panginoon. But you choose to be there. That's when maturity comes. Maturity comes when problems, betrayal, mga bagay na hindi mo gusto. But you choose to be patient. You choose to be joyful. You choose to do what God wants you to do. That's when maturity comes. That's when that fruit of maturity will come. That's the reason why, mga kapatid ko, kung pangit man na nangyayari sa buhay mo, that is the perfect time to choose whether you will remain immature or be mature because of it. 2023, maraming hindi maganda nangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero kung nanatili kang umiibig sa Panginoon, it made you a little bit mature. It made you a little bit broader when you look at the life sa nangyayari sa buhay mo. So makita po natin dito si Paul. Sabi niya, no, I'm not yet there. Pero gusto ko maunawaan po natin, bakit kaya ganito ang kaisipan? Ganito ang mindset ni Pablo. Alam niyo kung bakit? Kasi maganda yun eh. It keeps him busy. It keeps him moving forward. Maganda yun. Kasi kapag ka ikaw, ang feeling mo, arrive ka na, okay, there will be a tendency, the danger is there will be a tendency for you to relax. At kapag ang Kristiyano nag-relax, patay. That is when Satan comes knocking in. Sa buhay Kristiyano, mga kapatid ko, there's no time to relax. Sapagkat once na binaba mo ang iyong kalasag, binaba mo ang iyong sandata, ang iyong espada, makikita mo, babanatan ka na ng dyablo. Ang mga Kristiyano, kinakailangan parating handayan. Parati kang, nandito tayo sa ibabaw ng mundong ito, may labanan eh. Although maganda ang promise ng New Year, pero wag kang magkakamali kung papaano ka tinira noong 2023, babanatan ka pa rin ng 2024. Are you getting what I'm talking about? Okay, inihahanda ko lamang po yung mga kaisipan natin. Huwag tayong maging parang sobrang positibo. Tayo mga Pilipino, may pagkaganon tayo eh. Nilalabanan natin yung mga nangyayaring pangit sa atin sa pagkakaroon ng positive thinking. Hindi po pwedeng mangyari yon. Kahit gaano ka kapositibo, okay, yung mga pangit na pangyayari, mangyayari pa rin sa'yo. At maaapektuhan ka pa rin. Kaya dapat you have to do something about it. Paul says, I'm still working on it. I'm still striving. Okay, I'm not relaxing. And I am not complacent. I'm not happy about
if you think na maganda na yung relationship ko sa Panginoon, okay? At kung kayo ang nasa sitwasyon ko, sabi ni Pablo siguro, parang okay ka na. Pero as far as I'm concerned, sabi ni Pablo, no, I'm still obtaining it, trying to obtain it. And the second thing that you need to understand dito sa sinabi niya, important things to note in these 3 verses, is sabi niya gano'n, I'm still not been made perfect. Pagka sinabi kay Pablo po, pagka sinabing perfect, hindi po yung wala kang kapintasan. Pagka sinabi ng salita ng Diyos na ikaw ay perfect, lalo na kay Pablo, for him, perfection is made complete in Christ. Meaning to say, ano yon? It's about getting the knowledge about Christ. Ganun siya. Ganun niya yung salita ng Diyos. Ganun niya kumbaga, ganun siya kagutom na makilalang mabuti ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Sobra si Pablo eh. If you will really try to study all his epistles, doon niyo marirealize si Pablo sobrang dead siya para sa Panginoon. Sobre yung pagnanasa niya sa Panginoong Hesukristo. Grabe. Kung papaano pong siya in his past, nasabi ko to last week. In his past, kaya sabi niya gano'n, forget what lies behind. Kasi grabe yung past ni Pablo. He was a murderer. He doesn't care for Christian. For him, Christianity is enemy. Okay? Kinatakutan siya kahit ng mga disipulo noon. Kinatakutan siya. Even just to mention his name. Why? Sapagkat marami na po siyang pinakulong, marami siyang pinapatay. Ang huling biktima niya is one of the, kumbaga, recognized deacon of his time. Si Stephen. He gave approval. Death of stoning for Stephen. And that is when Jesus Christ started to speak to him. Sobrang tindi niya. Sobrang wala po siyang awa pagdating sa Kristyanismo. And now, if we are going to give a time para buksan yung puso ni Pablo, ang lahat ng laman na yan ay walang iba kundi si Kristo lamang. Look at this word, oh. Sabi niya gano'n, to take hold of which Christ Jesus took hold of me. Sabi niya yan, nagsisipag siya. Bakit? Sabi niya gano'n, it's because of Jesus Christ. In Philippians chapter 3 verse 8, look at this. Sabi niya gano'n, what is more, I consider everything lost compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus. Si Jesus Christ lang talaga lahat. Sabi niya gano'n, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ. Intindihan ninyo? That's the reason why, mga kapatid ko, ito yung gusto ko maunawaan natin this year, 2024. The reason why you will come to the church, the reason why you will serve Him, is because you want to gain Christ. Lord, let you increase and let myself decrease. Increase in my life. I hope and pray, if you are, kumbaga, making a plans, isama niyo itong plano na ito sa inyong 2023, kumbaga, mga dreams na gusto niyo mangyari, mga planong gusto niyo mangyari. Na Lord, dalangin ko, Panginoon, na you will increase in my life. Kasi gusto lang natin yung mga bagay na pwedeng maibigay, Lord blessing, Lord favor, Lord blessing, Lord protection. There's nothing wrong about asking God for it. Pero have we ever acknowledged, God, hindi lang yung blessing mo, ang kailangan ko, ikaw mismo sa buhay ko. That can be the best New Year's, tawag dito, anong tawag dito? New Year's wish. Okay? Sa buhay natin ito na, Lord, may you increase in my life. Si Pablo po, look at this. Sabi niya ganon, ala akong ibang ginawa kong dinidesire kundi the knowledge, having a knowledge of knowing Christ Jesus my Lord. Maraming Kristiyano kasi, accepting Jesus Christ is good enough for them. Kay Pablo, no.
It's not about accepting Him. It's about knowing Him day by day. It's about gaining Him more and more so that I will lose my life for Him. Yun po yun. As a Christian kasi, mga kapatid ko, may 3 bagay tayong dapat maunawaan, ha? Okay? Kung gusto mo talagang, if you want to press on, if you want to achieve Christ, 3 things that you need to do. First, okay, kinakailangan mong ikaw ay patuloy na mag-mature. Mag-mature, tapos win souls. So, kinakailangan lumago tayo sa salita ng Diyos, lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. And then the second one, kinakailangan you have to win soul. And the third one, you have to continue to serve. As long as you're living, these 3, okay, should happen consistently in our lives. Of course, from time to time, medyo babagsak tayo, medyo nagkakamali tayo. That's good. That's fair. Ang importante, tumayo kang muli. Ang importante, ask God for forgiveness at tumayo kang muli. Sapagkat hindi pa tapos ang laban. The fact na ikaw ay humihinga pa, the fact na ikaw ay nandito pa, lahat naman tayo nagkakamali. Ang Diyos ay parating tapat at banal na nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Palakpakan po natin ating Panginoon dyan. God is always there. Okay, kaya don't look down on yourself because God will always be there to help us. Kaya, kagaya ni Pablo, okay, sabi niya gano'n, hindi pa ako, marami pa akong dapat gawin. Tingnan po niyo Colossians chapter 1 verse 28. Here's it. Sabi niya gano'n, si Pablo po nagsasalita rito, we proclaim Him, admonishing every man and teaching every man with all wisdom so that we may present every man complete in Christ. This is what I'm talking about. Our job as a Christian is never complete until, okay, we involve ourselves to what? To sharing the gospel, teaching man with all wisdom, sharing the word of God for them, so that we can present them, okay, complete in Christ. It's not only about you. It's about being concerned with your fellow friends, relatives, co-workers. Kaya importante muna matutunan nating dalhin natin ang sarili natin sa Panginoon sapagkat hindi mo pwedeng dalhin ang iba kung yung sarili mo hindi mo pa nadadala. Sipag tayo ngayon, 2024, because we never know what lies behind this year. Ang importante, handa tayo. Ang importante, nandoon tayo sa gustong tahakin ng Diyos para sa buhay nating ito. Yun ang importante, mga kapatid ko. Because you never know kung mamaya kukunin na tayo ng Panginoon, kung bukas darating na ang Diyos. We never know. 2 years and a half ago, hindi ko akalain. Kamuntik na po ako mamatay. Ang prayer ko lang doon, Lord, kunin mo na po ako. Pagod na ako. Okay na po ako, Panginoon. Hirap na ako. Sobrang hirap ko po nun. 3 weeks in the ICU. Nakakabit lahat sa akin. 48 hours po akong under observation. Kapag hindi nagbago yung sitwasyon ko, they will induce coma sa buhay sa aking katawan. Kukoma, lilipat nila ako sa ibang hospital. It happens. Doon ko nakita talaga ang buhay, hindi mo pwedeng panghawakan. Kaya po, the fact na nandito ako sa harapan nyo ngayon, okay, ito po ay extension lang. And I keep warning and warning my brothers and sisters in the Lord of the harvest. Maging matalino tayo, 2024, we do not know what will happen. Now, tingnan po natin, sabi ko nga sa inyo, itong trabaho natin, may trabaho tayong dapat gawin sa buhay na ito. Hindi ka nandito at nakilala mo si Lord nang walang dahilan. Ngayon, dahil humihinga ka pa, dapat ang maging mindset natin ganito. Okay, since I'm still breathing, I'm still alive, I need to have
And I need to finish the race. Yun sabi ni Pablo rito eh. I need to finish the race. Okay? And I have to win the prize. Balikan nga natin itong sitwasyon na yan. Lahat tayo, we need to win the prize. At kinakailangan po natin, we have to forget kung ano yung mga nangyari in the past. At kinakailangan din maunawaan natin that our goal is to do what God wants us to do in this life. The reason why niligtas ka niya at binabago ka niya, may dahilan. The reason why may mga pagkakataon natutulog ka, kinakausap ka ng Panginoon. The reason why kahit na anong hatak ng mga kaibigan mo, mga unbelievers, nandito ka pa rin, pumupuri ka pa rin sa Panginoon. The reason why nagkakawarde-warde na ang buhay mo. And yet, nandito pa rin, nandun pa rin yung tinig, naririnig mo pa rin yung tinig ng Panginoon sa puso mo. May layunin nandiyan sa buhay mo. May layunin siya. At ang 2024 is the perfect time to start for it. Maniwala po kayo mga kapatid ko. You have to strive to find that purpose. Lord, bakit binabalik mo ako? Lord, bakit sa kabila ng lugmok na ako, pero Panginoon, nandoon pa rin, may natitirang, naririnig ko pa rin yung tinig mo, mayroong pag-ibig doon sa loob, pag-ibig para sa'yo. Mahina lang ako, pero Panginoon, if you're like that, I'm telling you, huwag ka magpapatalo ngayon sa hatak ng dyablo sapagkat may magandang naghihintay sa buhay mo. That's the reason why, sabi rito ni Pablo rito, kita nyo, sabi niya, tingnan nyo sa 14, I press on towards the goal to win. Christians, meron ako sasabihin sa inyo. Si Pablo, naglilingkod siya towards the goal. Towards the path na gusto ng Diyos na takbuhin niya. Pero mga kapatid ko, si Pablo, hindi, ang punto niya, hindi yung goal. Ang motivation niya, hindi yung goal. Ang motivation niya, alam niyo kung ano? The prize. Naglilingkod siya sa Panginoon, hindi dahil dun sa goal. Tingnan niyo I press on towards the goal to win the prize. His ultimate desire is to get the prize. Are you here? This is the reason why many Christians fell. Many Christians became weak instead of becoming stronger simply because ang kanilang mindset, ang kanilang motivation is, maglingkod. Ayan ang goal eh. Ang goal, maglingkod, mag-mature, mag-win ng kaluluwa, magpagamit sa Panginoon, maglingkod sa Kanya, yun ang goal eh. Nakakapagod yan, kapatid. Kapag yun, doon ka nakafocus. Tingnan nyo si Pablo. Nabanggit ko sa inyo kung anong kanyang mga naranasan, and yet walang makapigil sa kanya. Ikulong mo! Gagawa ng letter para sa mga nasa labas. And praise God, ilang beses siyang nakulong. Dahil nung ilang beses siyang nakulong, meron tayo ngayong New Testament. Nothing can stop him. Natingnan po ninyo, sabi niya gano'n. My goal is not to reach the goal, but to reach the prize. Malayo, heavenward. Ito ang gusto ko maintindihan natin ngayon bilang mga mananampalataya. Huwag kang maglingkod sa Panginoon kasi gusto mo lang ma-attain yung goal. Kaya ka nagmamahal ka lang kay Lord, kaya ka pumupuri sa Kanya, kaya ka nagbabasa ng Biblia, kaya ka parte ng fellowship, hindi dahil yun ang sinasabi ng Biblia. Hindi. Kinakailangan ng motivation natin kagaya ng motivation ni Pablo. And what's the motivation? To get that goal that one day, I'm going to receive it. Ano yung goal? Okay? Pag-usapan natin ngayon yan. So the second thing that we need to understand is why do we need to press on towards the goal? Sasagutin ko to. So bakit sinasabi ni Pablo, let's press on? Okay? Balikan natin yung verse natin na ito, sa verse 14. I press on towards the goal. Bakit? Bakit kinakailangan ko mag-press on? Meron akong tatlong sagot dyan. Okay? Ang unang sagot dyan is that, okay, sabi nga, no, to win the prize. Pero ang importante,
kinakailangan mong maunawaan, ano ba ang value? Gaano ba kamahal yung price? Kasi minsan, kaya nawawalan tayo ng gana kasi, ay, ang baba lang ng premyo, ayoko dyan. Tama? Kinakailangan mo sa understand, we must know what is the value of the price. Kasi si Pablo sabi niya, I'm gonna do everything just to get the price. I'm gonna get to the goal because I want the price. It's not getting to the goal. It's about getting the price. Christians, everybody must be price-minded Christians. At praise God, kapag ka ikaw ay naglingkod sa Panginoon at ikaw ay kung dumating ang Panginoon, siya po ay nag-rapture, kinuha niya tayo, lahat ng makikita niyang nandoon, straining, pressing on, will have the price. Ang kagandahan sa takbuhan na to, mga kapatid ko, sa pagiging Kristiyano, walang first prize, walang second prize, walang third prize. Amen? Kakaiba sa lahat ng takbuhan, amen? As long as God will find you straining, running towards the goal, God will gonna give you the prize. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon dyan. Kakaibang labanan sa buhay ito. Walang talo. Yes! Walang talo kay Kristo. Walang mababaliwala sa mga bagay na gagawin mo para kay Kristo. 1 Corinthians 15:58. Everything that you do for Christ, He will value it. At makita po natin dito, okay? The first thing that you must understand, is that gaano ba kalaki ang premyo? Isang araw, si Jesus Christ po, okay? Tandaan natin, the ultimate prize is to gain the kingdom of God. Okay? That's the ultimate prize. It's for you to have a entrance ticket going to heaven. That's the ultimate prize. Isang araw, si Jesus Christ ay tinanong, Lord, ano ba yung, gaano ba kaganda, gaano ba kasubarashi, gaano ba ka-wonderful ang kingdom of God? Ang iyong kaharian. Then he made a parable just to illustrate kung gaano ito ka-importante at gaano ka-subarashi, ka-wonderful, ang ka-magnificent ang kingdom of God. Sabi niya sa book of Matthew chapter 13:44, this is one of the shortest parable ni Jesus Christ. Sabi niya rito, tingnan niyo yung parable na ito, isang verse lang. Buong parable na yun. Look at this. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. When a man found it, he hid it again. And when in his joy went and sold all he had and bought that field. For example, okay? Naglalakad. Kunyari, si Jerome naglalakad. Okay? Nagpunta siya sa isang lugar. Okay? Namasyal lang sila. Okay? Tapos maya-maya, sa kanyang pagpunta doon sa lugar na yon, okay, may tiningnan siyang bagay na nahukay niya. And then he found out, sabi niya ganito, diamante to Ginanon pa niya, dami niya nakita niya, dami diamante. Ang lalaki. So ginawa niya, binilik niya ulit. Ngayon, ang sabi niya ganon, kinakailangan mabili ko to. So pinagtanong-tanong niya kung magkano yon, okay, yung lugar na yon ay sabihin nating $3 million. Tapos chinek niya yung kanyang net worth. Mayamang-mayaman si Jerome. Okay? 5 million ang net worth ni Bro Jerome. Sana true. Hindi sana sana true. $5 million. Ngayon, sa sobrang gusto niyang makuha yan, sapagkat alam niya na yung 5 million na yun sa mata ng tao, sobrang pambayad mo yun doon. Okay? Pero sasabihin ni Brother Jerome ganito, babayad ko na ito kung pepresyohan niya ako ng 3 million para hindi na ako makakuha, para siguradong akin na to, bibigay ko na sa kanya. Hindi ko na tatanungin kung anong presyo nun. Ito ang 5 million, akin na yung lupa mo. Bakit ganun? Bakit
Tingnan natin ito istorya na to. Tingnan yung lalaki. The man who found it. Okay? The one who found it. Sabi niya ganon, sold all he had and bought the field. The man, understand, okay, na mas higit yung meron, mas higit yung nandoon sa ilalim ng lupa kesa sa meron siya. Kaya hindi niya pinanghinayangan kung anumang bagay na meron siya. Nung araw, nandoon lahat ng kanyang desire. Nandoon lahat ng mga bagay na gustong-gusto niya. Kaya siya nag-ipon ng maraming property sa kanyang buhay. Sabi niya, itong pinakagusto ko, marami akong properties. Meron ako mga collection ng mga kotse. Then suddenly, ang sabi niya ganoon, wala na akong pakialam kung ito yung mga collection ko. Wala na akong pakialam kung magaganda yung lupa na nabili ko. Magandang lugar yung nabilang ko ng lupa. I don't care anymore. All I need is to get that small field. Because, bakit? Bakit niya ginawa yun? Because in his mind, sobra-sobra yung bagay na nandoon kesa sa nandito. Remember, ito ang sinasamba niya. Ito yung nandito yung desire ng kanyang puso. All of a sudden, nawala sa isip niya lahat yung mga collections niya. Because he need to buy that piece of land. Because he knows that yung nandoon sa lugar na yon ay higit pa, 10 doble pa, 100 doble pa ng bagay na meron siya. Now, ang sabi ni Jesus, sabi niya ganito, the kingdom of heaven is like the treasure. This is the reason why Paul says, all I care about is to know Jesus. All I care about. Because why? Paul understand the value of the price. If you understand the value of the price na kaya ibigay sa ng Panginoon, ang pagpunta sa church at pagtanggap sa Panginoong Jesucristo will not be a problem for you. Ang pag-surrender, ang pagbibigay mo ng buhay, ang paglilingkod sa Kanya will not be a problem for you. You know why? Because you know the value of the price. Ang paglilingkod will no longer a hard thing to do. Ang ibigay mo, ang best mo para sa Kanya will never be a hard thing to do. You know why? Because just like that man, sabi niya ganun, that man sold everything that he had just for that piece of land. Because he understand the value of the kingdom of God. Just like Paul. Kaya gusto ko po maunawaan po ninyo ngayong araw na ito. You came here to listen to the Word of God. The Word of God, ang sabi ng salita ng Diyos, is like diamonds. I mean, that's priceless. The Word of God is also compared to gold. Mga kapatid ko, kaya po, kapag ang isang Kristiyano nagkaroon ng kaunawaan ng ganun, alam po ninyo, makakanta mo may kanta kami nung araw, medyo bata pa kami, ewan ko natatandaan niyo yun. Pero may kanta kami, yun pala yung dahilan kung bakit may kanta na, Lord, you are more precious than silver. Lord, you are more costly than gold. Bakit? You know why? Sapagkat sa totoo lang, mga kapatid ko, hindi pa natin ma-appreciate ngayon kung ano ang merong ka kay Lord. Pero the moment you die, doon mo malalaman, salamat Panginoon, hindi ako nagkamali ng desisyong ibigay ko ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Ganito pala kaganda, ganito pala yung kapalit na ito pala yung pinapangako mo sa amin, ito pala yung nakasulat sa Biblia. Panginoon, so gusto ko makita natin dito ito. That's the first reason why you need to move forward. Because the value of the price is immense. Parang sinasabi rito ni Pablo ngayon, sa kwento na to ni Jesus Christ. Alam sinasabi niya rito? Ang sinasabi niya rito, anything na i-offer sa iyo ng mundo, wala yan. Kaya mo nang ibenta lahat yan.
Tingnan po niyo, sabi ni, again, balikan natin sinabi ni Pablo, Philippians chapter 3, verse 8. I consider everything a loss. I consider them rubbish that I may gain Christ. You see? Minsan ang akala natin, naniniwala tayo that everything that this world can offer is, wow, sobrang maligaya ka na, makapagbibigay, it can give you joy and peace and goodness in your life. No. Compare. According to Paul, if you will ask Paul, according to him, compare to everything that he longs for nung hindi pa siya mananampalataya. Now that he had this relationship with Jesus Christ, sabi niya gano'n, I consider everything. My treasure, my Rolex, my Elvis, my Porsche, my everything, of my mansion. Sabi niya, I consider everything a loss. Consider them as rubbish. Now, ano ibig sabihin dito ni Pablo? For him, everything that the world can offer to him, the best of the world can offer to him, for him, it's trash. It's garbage. Compare it to what Jesus Christ can offer him. Minsan, akala nyo ba yung maging sobrang mayaman? Maganda. So, umpisa, napakaganda, maging sobrang mayaman ka, maging sobrang sikat ka, maging sobrang, ano pa ba? Sobrang sikat, sobrang ganda, sobrang yaman. Maganda yan. So, umpisa lang. Lahat naman ng bagay, maganda lang sa umpisa eh. Masaya lang sa umpisa eh. Lahat ng bagay na may offer ng mundo, hindi nyo ba naisip yon? Lahat ng nai-offer ng mundo sa umpisa lang, maganda at masaya. Pero when you get used to it, hindi na maganda. Michael Jackson is one good example. Since pagkabata, mayaman, everything kaya niyang bilhin. Pero sabi niya gano'n, mahirap na pala. Mahirap pala, hindi na pala masaya. Kasi hindi na siya malaya. Hindi na siya makapamili ng normal. Kinaiingitan niya yung mga taong naglalakad ng normal, walang pumapansin. Siya, konting kilos lang niya, may paparazzi. Diana, Princess Diana is another good example. Akala niya kung mapapangasawa niya, prinsipe. Okay? Wow. Fairy tale. You get married with a prince. Wow, mayaman. Sikat. True enough, overnight sensation si Princess Diana. And kinabitan yung pangalan niya ng princess. But is she happy? So, umpisa lang. You see, that's the good thing ng ino-offer ng mundo sa iyo. Sasaya ka talaga, pero sa umpisa lang. But when you get used to it, lulungkot ka na. Naintindihan yung sinasabi ko? Pero kapag kasi Kristo ang inuna mo, of course, may mga problema. But you can make sure, Jesus Christ, the Lord will make sure that He will meet you during the time of difficulties. And He will make it sure na kapag ka ikaw ay namatay, that is when you will get the full pledge price that you deserve. Palakpakan naman natin ating Panginoon dyan. Hallelujah. That's the reason why Paul said, for me, everything that this world can offer, rubbish, garbage, trash, nothing compared to what Christ can give to me. The second reason why is kung bakit kinakailangan mo you need to press on towards the goal is because not only because of the price, because of the value of the price, but there is more ahead of you. Isn't that good news? More ahead of you. Marami pang bagay ang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. At kapag ang Diyos ang gagawa ng bagay sa buhay mo, asahan mo maganda ito. Kung may kausabihan nga tayo, the mothers knows best. Well, our God the Father knows best. Asahan mo na may magandang, there's a lot of things ahead of you. Sobra, mga kapatid ko. Dapat nating matutunan
na pwede ka pang gamitin ng Panginoon. Huwag mo sabihin, ganito lang ako eh. Hindi ako masyado nakapagtapos. Hindi naman ako kasing galing ni ganito eh. Hindi naman ako ganyan eh. Huwag mong bilangin at huwag mong tingnan yung mga bagay na hindi ikaw. Sapagkat sadyang hindi ka ginawa ng Panginoon kagaya nila. Sapagkat mayroong ibang paggamit ang Panginoon sa iyo. Mayroon silang hindi kayang gawin na kaya mong gawin. Naintindihan yung sinasabi ko, mga kapatid ko? Pagka kay Lord may paglalagyan ka. In the good way. Hindi yung pagkasalamin, may paglalagyan ka sa amin sa tundo, pagkasalamin, may paglalagyan ka, alam mo na yon. Okay? In a good way. May paglalagyan ka pang kay Lord. Kasi ulitin ko, ang mga bagay na binibigay na at ginagawa niya sa atin, alam ng Panginoon kung saan ka nababagay. Amen? Nothing happens by accident. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Pablo, kinakailangan magpatuloy tayo, you have to press on. Tingnan po niyo yung Hebrews chapter 6, verse 1. Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity, not laying a foundation of repentance from dead works and faith towards God. You need to press on. You need to move forward. Hindi ka dapat manatiling immature. Kita po ninyo? Let us press on to maturity. Kasi ano ibig sabihin ng immature? Okay? Ang immature na tao, parang bata, baby, tama? Anong ang baby? Pagka nagugutom, ano gagawin niya? Iiyak. Okay? Bakit? Gusto niya ng atensyon. Ganyan ang mga immature na Kristiyano. Gusto ng atensyon. Pagka may nararamdaman, ngangawa. Gets? That's immaturity. Kasi sabi ni Pablo rito, okay, gumawa ng Hebrews, either Luke or Paul, sabi nila. But anyway, ang sabi niya rito, you have to press on towards maturity and leave the elementary teaching. Ayan, ang ibig sabihin niya rito, leave elementary, lumago na tayo lumalim na tayo sa salita ng Diyos. Gawin na, kasi dito sa panahon na ito, okay, maraming mga Kristiyano ang busy sa, alam nyo kung ano, kadidebate, kung ano yung, parang panahon ngayon, tingnan po ninyo, ang mga Kristiyano nagkakahiwa-hiwalay, alam nyo kung bakit? Minsan sa paniniwala. Ay, dito kami, hindi kayo naniniwala sa 666, kami dito, kami naniniwala kami sa 666. Okay? Kami, naghihintay kami ng end times. Kayo, hindi kayo naghihintay ng end times kung ano-anong ginagawa niyo. Kami, mga end times group. Okay? Yung iba naman, kasi kami, mas malalalim ang teaching namin dito. Kami, signs and wonders. Kayo, hindi kayo walang gifts of the Holy Spirit. Kasi kami, nanginginig kami lahat dito. Sabi ni Pablo, sabi ng gumawa ng Hebrews, therefore, leave the elementary teaching. Huwag na kayong mag-isip ng kung ano mali. Some folks loves to argue about issues of the Scripture. Pero nane-neglect nila ang beauty ng salita ng Diyos. So instead of arguing about theological stuff, denominational stuff, arguing about end times, 666, Antichrist, arguing about many things, instead of that, all we need is to get the beauty of the Bible, live by it, and serve Him. Hindi tayo dapat maging nakafocus lang sa kung ano-ano yung mga issues. Andiyan po ba kayo mga anak ng Diyos? It's not about, the problem is not about Bible knowledge. The problem is about the lack of fruitfulness in the lives of the people. Ang Biblia hindi nandyan yan para pagtalunan kung sino magaling at sino ang tama. Ang Biblia nandyan yan para ikaw ay mabago at mamunga. Amen? Palakpakan po natin si Lord dyan. You see, God has something to offer. If you will not move forward, you will not get the victory. If you will not move forward, God cannot use you in a mighty way. If you will not move forward, mananatili kang nandyan.
Mapag-iiwanan ka ng iba if you will not move forward. If you will not move forward, hindi mo makikita ang maraming bagay na pagbabago na gagawin sana sa iyo ng Panginoon. Sikap tayo ngayon. You have to press on. Amen? And the reason why we need to move on, you know why? Sapagkat we must realize that is the only way to set you free from the slavery of the past. If you will not move on, marami sa atin dito, mga kapatid ko, okay, hanggang ngayon, nakatali ka pa sa nakaraan. Ewan ko kung sino ka, pero ikaw, alam mo kung sino ka. Marami sa atin dito hanggang ngayon, we are still hostage by our past. If you want to be set free from those hurts, iba sa atin dito hanggang ngayon na we still remember, some of us are still looking back, remembering, reminiscing, recalling, reminding ourselves of that past. Gusto mo makawala dyan? The only way is to move forward. That's the only way. Pipilitin mo. Mahirap sa umpisa. Pero kinakailangan mong lumakad na sapagkat dahilan kung bakit hindi mo maiapak ang iyong paampaharap sapagkat hanggang ngayon nandoon ka pa rin nakatingin sa likod. Tingnan po niyo yung words na ito. Malapit na ako matapos, huwag kayo mag-alala. Tingnan niyo po yung words na itong text natin. Paul used a very dramatic words. The word is straining, and the other word is pressing on. Press on. These words are very dramatic words because these words paints us a picture of a marathoner. Tandaan po ninyo, maraming pagkakataon sa epistles ni Paul, he is always using the analogy of a runner. Many times. And this is one of it. He is trying to paint a picture that Christians are like marathoner, like a runner. And when we run, we need to strain forward, which is ahead. Nakatingin ka sa harapan. And then you're pressing on. You're pushing yourself. More like this picture. Tingnan niyo itong picture na ito. Tingnan niyo yun, nakita niyo yung kanilang mga katawan. They press their chest forward. Kung konti na lang, gusto nila may tumutulak sa likod nila. Kasi the more they press their body forward, the more the gravity will pull them forward. And can you notice the faces? The anguish of their faces. Ito po yung ibig sabihin ng pressing on, straining. Ito po yung ang ibig po sabihin dito, mga kapatid ko, that this, as a runner, as a Christian, we are runners. As Christians, we must not look behind. These people will never have a chance to look kahit sa sideways. All they care about is the goal, the tape. Okay? Leaning forward. Their body bent over. Their hand is stretched. Their eyes are fastened towards the goal. And you can see the determination in their faces. Christians, this is exactly the picture that Paul wanted to paint in these verses. Ito yung gusto niyang makita sa atin. Of course, you cannot delete the past. You cannot forget the past. What Paul is saying, forgetting the past, what Paul is saying is, you have to break out of that hostage situation. You have to not allow the past to hold you bondage. You don't become a prisoner or a slave of the past. Amen? We are not to let the past distract the progress of the present and the future. Don't let
na yung past mo will distract you from your present and to your future. Christians, let me tell you about this thing. Ang ibig sabihin dito ni Pablo, pakinggan niyo mabuti ito. Paul is saying that Christians must forget everything that is already done. What is done is done. You can never undone what is done. Yun ang ibig sabihin dito ni Pablo. Forget what is done and remember what is still ahead of you. What is still you need to do in this life. That is what you remember. That is the way you need to be reminded of. That's why, Christians, pakinggan po ninyo ako. Okay? Tayo pong lahat bilang mga mananampalataya. Anong gagawin natin? How can you set your goal? This 2024. Okay. Your goal must be anything that glorify God. Anything that glorify God. Kapag ginawa ko to, Panginoon, how can I say this thing can glorify God kapag ginawa ko to? Lord, will it make me more like you? That glorifies God. Lord, if I do this, can it make a positive impact in our church? Positive impact in our church. Lord, kung ginawa ko ito, will that makes me a great witness sa mga unbelievers? If those things are yes and yes and yes, sagot, now, do that sapagkat it will glorify God. Amen? Tayo po lahat ay tumayo. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. So we should not just use to reach the goal just to look better, okay? We have to reach the goal because we want to glorify the Lord. And we have to focus on the goal. Always try to focus. Kapag alam po ninyo yung mga pangit na nangyayari sa buhay nito, lalo na sa 2024, may mga bagay na mangyayari sa iyo na maapektuhan ka, somehow, mawawala ka sa focus. Just focus on the goal. Remember that there is a prize that awaits us. Remember that. And alam po ninyo, bago ako mag-pray, gusto ko i-share sa inyo yung huling bagay na sinabi ni Pablo. Naalala niyo yung sabi niya kanina, I'm still running, I'm still obtaining, di ba? I'm still trying to get the perfect knowledge about Christ. Tama? Pero dumating siya sa punto, ilang oras na lang, mamamatay na po siya. In 2 Timothy chapter 4. Okay? Sumulat siya sa kanyang anak sa pananampalataya, kay Timothy. And this is what he said. I have fought the good fight. Several hours before siya po ay putulan ng ulo. I have finished the course. I have kept the faith. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness. Kaya niya sinabing in the future because hindi pa siya puputulan ng ulo. Ilang oras pa. So it's a near future. Maaring bukas, patay na siya. Sabi niya gano'n. And will award to me. Look at this. The price na sinabi niya kanina. Remember? Sabi niya gano'n. Will award to me on that day. And not only to me, but also to all who love His appearing. Nakita ninyo? Una, binibigay niya example yung sarili niya, pero bigla niya binabalik, alam niyo kung ginawa ko to, mangyayari din sa inyo to. At kung ako ay nakapaglingkod ng tapat sa Panginoon, magagawa niyo rin to. At kung ako ay bibiyayaan ng Diyos, kapag ako namatay, ganun din ang mangyayari sa inyo. This is exactly what Paul's telling us. You see, hindi lang para sa kanya yun. Hindi pwede sabihin, si Paul ka eh. Hindi. Ito ay para sa lahat. Only if you will make 2024
a year where you will gain more of Christ. So let us all close our eyes for a while. Hallelujah. Now before I pray for all of you, as we all bowing down our heads and closing our eyes, this is 2024. This is the new year. The very first Sunday of the year 2024. Now, let me ask you, meron ba sa atin dito na gustong tanggapin ng Panginoong Jesucristo? Remember, ang sabi ni Pablo, all I care about is to gain Christ. Kung meron po rito, first time na narinig mo ang mensaheng ito at nais mong tanggapin si Jesucristo sa iyong buhay at gusto mong makuha yung prize, it's the kingdom of God. As everybody bows and close their eyes, if there is anybody here who wants to accept Jesus Christ as their personal Savior and Lord, I want you to lift your hands. Taas mo ang iyong kamay at susuko mo ang iyong sarili sa Panginoon. Salamat po sa kamay. Baka meron pa po. Yes. Huwag po kayo mahiya. Huwag po kayo mahiya. Ito'y pagsuko ng iyong buhay kay Kristo. Ito yung pagtanggap mo sa Kanya. Hallelujah. Salamat po sa kamay. Baka meron pa po. I'm gonna be praying. We're gonna be praying for you. Sa habang nakataas yung kamay na yan, baka meron po dito, you want to renew your commitment. Tinanggap mo na si Kristo. Pero, sort of, nanlamig ka, pero gusto mong Panginoon. Manunumpaling ako sa iyo, Panginoon. I understand everything. Ito pala yung dahilan kung bakit hinahatak-hatak mo akong pabalik, Panginoon. I'm not letting these things go. I'm not letting this opportunity to pass me by once again. Hindi ko na pababalikin. Salamat sa kamay na yan. Pagpalain ka ng Panginoon. Patuloy mo itaas ang kamay na yan. Mananalangin tayo. Baka meron pa po. Now let me lead you in a prayer. At itong prayer po na ito, mga kapatida, can you repeat after me? Padaanin mo sa puso mo ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Sabihin mo ng iyong mga labi, Panginoong Jesus. Tawagin natin siya. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Narinig ko ang iyong mga salita. May mga bagay at plano ka pa sa buhay ko. Salamat po sa salita ng pag-asa. Sa oras na ito, binubuksan ko po ang puso ko sa iyo. Linisin mo po ako. Patawarin mo po ako. At gawin mo po akong karapat-dapat sa iyong harapan. Sa oras na ito, Panginoon, isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Salamat po sa pag-ibig mo sa akin. Ikaw na ang maging Diyos, Panginoon, at aking tagapagligtas. Salamat po sapagkat ako ngayon ay isang anak mo na. Pinatawad at isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po sa kaligtasan. Pinupuri kita. Ako po'y maglilingkod simula ngayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na akin ng Panginoon, tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin. Amen. Kapatid, kung totoong idinalangin mo ito sa iyong puso, I welcome you to the family of God. I know that God is more than ever joyful sa nakita niya sa buhay mo. Panginoon, let me pray. Let us all lift our hands now. Every one of us. Panginoon, sa oras na ito, nagpapasalamat ako sapagkat Diyos, Ikaw ay narito sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, sapagkat alam ko na hinipo mo at kinausap mo ang puso ng bawat isa sa amin. Salamat po sa pagpapaalala. Thank you for reminding us, Lord, that
every year, there's a new year. Pero Lord, you reminded us, Father God, that we must not waste this time searching for what this world can offer. But instead, we have to spend our time straining, pressing on towards the goal. Dalangin ko, Panginoon, Lord, kagaya kanina na I made some prayer declaration. Lord, that this 2024, we will experience a fresh wind of anointing and power and strength. Hallelujah! And I pray, Father God, na patuloy mo kaming katagpuin sa maraming pagsubok pa na aming gagawin. Ang bawat isa na aking mga kapatid na nandito ngayon, aking Diyos, hayaan mo, Panginoon, na makaramdam sila ng kapayapaan at kagalakan sa kanilang mga buhay. Diyos, salamat po sa wisdom ng iyong mga salita ngayon. Binabalik namin ang papuri at kapasalamatan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lord, we are just giving you, Lord God, all the freedom to work upon our lives. Sa 2024, Panginoon, we're lifting this up to you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon.